Okay, one of the many disadvantages of technology is that you can finish all your work much faster compared to the conventional one. Noon kasi mano-mano lang, walang mga computers, madalang ang computers. Pero ngayon halos every house meron ng computer. Mas mabilis nang natatapos yung trabaho. Especially now, meron ng artificial intelligence, di ba? Noon, Google lang. Ngayon, meron ng AI. All you have to do is type your question and AI will do it for you like ChatGPT. Yun. Mas mabilis matapos yung trabaho. You can have more time for other things like family, like going out instead of laboring so much hours doing your work. In just one click, tapos na yung trabaho. Disadvantage naman nun is nagiging complacent yung mga tao. Nagre-rely na lang sila masyado sa AI. For example, yung ibang mga estudyante, ina-copy-paste na lang yung kanilang mga work without even checking kung tama ba o mali. Kasi hindi naman accurate yung mga artificial intelligence. They do not fact check anymore if it is correct. Hindi na rin sila masyadong nag-focus sa mga work nila kasi nga alam nila mabilis lang matapos yung trabaho. Yun yung mga disadvantages niya. Puro kaya meron din ako kayo nakakatulong dito sa bahay. Bakit papasik-sik pa naman bilang paikot-ikot ko na dalawa kahit saan ba talaga next move nyo? Oh my God! Please no! God, please no! Talking about social media, alam naman natin na isa sa mga basic na or kumbaga kinalakhan na lalo ng mga Gen Z ngayon ay ang Facebook. Okay? We have also Twitter, we have Instagram, and any other social media platforms na ginagamit. As we experience the effects of social media, makita natin na mayroong dalawang sides. We have the positive and then we have the negative or the advantages and disadvantages. So unahin muna natin yung positive. Okay? Kasi yun yung mas napapansin natin. So sa positive side ng paggamit ng social media or yung pagkakaroon natin ng iba't ibang klase ng social media platforms or accounts. Una sa lahat, syempre ginagamit natin siya for communication. Lalo na dun sa may mga kakilala or kaibigan or mahal sa buhay na nasa malayong lugar or ibang bansa. Hindi na tayo gumagamit or hindi na tayo nagpapadala ng mga tinatawag na snail letter or yung mga letter na ginagamit ng unang panahon na kung saan ipapadala mo siya ngayon, darating siya doon sa pupuntahan niya mga isang taon or mahigit, depende sa layo. So, isang magandang side yun ng social media. Pwede tayo makapag-communicate via PM or via commenting sa mga post ng ibang tao or mga kakilala natin. So yan, communication yung unang advantage ng social media. Pangalawa ay yung pag-share natin ng thoughts. So may mga tao na kagaya sa mga introvert, no? May mga tao na hindi kayang express yung sarili nila sa pamilya nila, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan nila, kaya naka-close pa nila yan. So, yung iba, ginagawa nila, nilalabas nila yung sa loobin nila, whether positive man yun or negative na emotion. Karamihan nilalabas nila through social media. Popost sila, nagra-rant sila via Facebook or kahit anong ano pa yan, platform. So, isa yung sa maganda, no, kung mahihain ka at wala kang ibang choice, hindi ka talaga, kahit anong gawin mo, hindi mo kaya makipag-usap in person sa ibang tao just to express yourself. Social media yung isang way para mailabas mo lahat ng nasa loob mo. So, ilan lang yun sa mga general na advantages na meron ang social media. So, the rest, hindi ko na siya i-elaborate. Punta naman tayo dun sa disadvantages or yung negative side ng social media. So, madami ngayon
madaming gumagamit ngayon, lalo yung mga Gen Z talaga. Madami sa kanila ang hindi aware dun sa mga actions nila when it comes to social media. Laganap na yon, maski dito sa Pilipinas, ang tinatawag na cyberbullying. So, meron tayong batas about dyan or against dun sa mga taong nang sa cyberbully. So, para sa kalaman nila, no? Pwede mo silang makulong, mapagbayad, mapagpunta, mapatunayan na sila ay gumawa ng krimen by using social media. Okay? So, ang isa sa laganap na yun ay yung pambubuli. No? Diba, may nag-post, may isang tao nag-post, ginagawa ng iba, magko-comment sila ng mga hindi kanais-nais na mga salita, binabash nila yung tao, hinaharas nila. Yung iba naman, by means of social media, tinithreaten nila yung tao. Okay? Kasi ngayon, di ba, pwedeng gumawa ng dummy account. Gawa ka ng dummy account mo, or ng fake account na tinatawag. I-chat mo yung taong yung kaaway mo, or kinakainisan mo, chat mo siya or mag-comment ka sa kanya, sa mga post niya, na kung saan bibigyan mo siya ng death threat. Okay? So, syempre yung tao, baka hindi na siya lumabas, kung estudyante man siya, baka hindi na siya mag-aral ng maayos kasi nga, kabado siya dahil may isang taong hindi kilala na gusto siyang patayin. Diba? So, isa yun sa, isa sa negative effect ng social media. Pwede tayong makapag-threaten ng ibang tao by using fake accounts. Kasi nga, mahirap siya ma-trace. Pwede ma-trace kung pupunta ka sa proper authority, pero sa dami ng mga reports about sa ganyang problema, baka nasa pinakadulo ka pa, matagal pa bago maumpisan yung report about sa problema kasi may mga nauna pa. So, sandamakmak yan. Kaya, sa ngayon, labas na tayo dun sa advantage and disadvantages. Bibigay ako ng additional na advice na lang sa mga gumagamit, sa mga user. So, alam naman natin na masama yung mambuli, no? Cyberbullying. Alam natin may kaso yan. Pwede tayong makulong or pagmultahin. So, advice ko lang sa inyo, you should know when and how to respond to other people. And then, alam niyo dapat kung ano yung mga pinag-post nyo. Baka mamaya sobrang personal yan, sobrang vulgar. So, iwasan mo natin yan. And also, sabi nga sa slogan ng GMA reports, think before you click. So, laging tandaan, huwag tayong post ng post, huwag tayong comment ng comment. We must be aware of our environment kapag tayo ay nagpo-post and nagpo-comment. So, that is all.